Yung pinaka-problema ko talaga is yung buckle ko. Ayan, ayun talaga yung hindi ko masolusyonan, hindi ko alam kung paano ko ayusin, the way na magsalita ako. Kasi may sumasabi talaga na ewan hindi ko rin talaga alam. Well, considering na nanggaling ako sa radio broadcasting na boses lang ang ginagamit, well, nakakapanibago na pati pagmumukha ko at actions is pinapanood na rin sa harapan ng television. Di ko alam kung paano yung tamang pagsusulat, then yung tamang pagde-deliver kasi laging mataas yung tono ko, laging same tone lang. Sabi nila, sa editor daw nakasalala yung magiging muka ng newscast niya sa team. And I agree, napakahirap gawin lahat ng ideas. Siyempre, nandun yung pressure sa oras. Unang-una yung oras talaga. Maya't maya, sinasabihan ka na, kailangan natapusin to, ganyan. Lalo ni mga graphics. Nagda-doubt ako sa sarili ko kung itutuloy ko kasi nga, yung tingin ko sa sarili ko that time, pabigat ako sa team. Kung kaya ko ba talaga, and ginawa pa akong anchor, so parang malaki siyang responsibility for me. Knowing na ako yung pinakabata doon at that time. Kapag may sports news kami, ako yung nagbabalita ng sports dati. So, puro numbers yun. 24, 25, ganun. So, nahihirapan ako. Siguro parang hindi ako ganun kagaling. Like, laging may mas magaling sa akin and then feeling ko hindi ako fit. And ang problema pa is, hindi naman siya problem but malaking shift lang. Kasi from English, naging Filipino bigla nakakagulat. Nawala lang ako ng isang araw sa training and ganun yung announcement. Siyempre, yung galaw-galaw ng ulo ko, kasi magalaw pa ako nun. Biggest challenge ko talaga is, naka-glasses ako, bawal yun. So, I resorted to memorizing my lines pa. Sumabay pa yung academics. Lagi tayong napo-pull out for training sessions, so mahirap maghabol. And aside from that, mahirap kasi ka-keep up sa mga senior kasi ako lang yung junior high school that time nung nasa Newscada pa. Ayun, last year dun sa live report ko sa Newscada, parang sinasabi ko sa sarili ko, yun na yun, no? Diba? Parang isipin mo, last live report mo na yun, bakit hindi ko pa ginawa ng maayos? So, ayun yung mga doubts sa sarili ko that time. Pero naisip ko rin na kaya siguro ako napipili or napapabilong sa isang team kasi I can complete a team and make the team win. Siguro nga hindi ako ganon kagaling as individually, ganyan, pero I can make the team achieve our goals. Nare-realize ko na, magaling sila sa ganito, ganyan, magaling sila sa ganyan. Ako, kaya ko ba yung ginagawa nila? Nung nagsisimula pa lang ako sa TV broadcasting, hindi pa ako ganun gamay sa application na ginagamit ko. At that time, tinuturuan ko pa yung sarili ko para magamay yung mga bagay na yun. It takes surmountable effort. Surmountable effort? Ganun. Surmountable effort kasi para if used together, lahat ng ideas into one unique craft. Pero, ayun, sa tulong din naman ng members ko na pinupursige nila akong gawin yung best ko. So, ayun nga, malaking tulong din yung join kasi natutulungan niya ako mag-improve sa pananalita tapos sa mga tamang pagbigkas ng mga salita. Sa larangan naman ng technical, ganyan, syempre, dahil sa journalism, ang dami kong na-discover. Pumasok ako sa TV broadcasting na hindi ko pagamay yung mga aplikasyon, kung ano man yung ginagamit natin ngayon, ganyan. Siguro natutunan ko na magsikap kasi editing is all about telling a story. Hindi siya basta-basta. Nagkaroon ako ng maraming learnings, technical learnings, for example, yung paggamit ng mga tamang words, lalo na sa Filipino grammar. So ako naman, natutuwa ako kasi may mga ganun tao pala na nai-inspire sa mga ginagawa ko. Nakakatawa din na kahit hindi ako ganun kahusay sa field na pinasok ko, 'di ba? May mga natutulungan tayo ng mga campus journeys sa school natin na mag-improve. Siguro mas pinalawak ng journalism yung pananaw ko at tinuruan ako kung paano mag-isip ng critical, lalo na sa mga komplikadong issue. Binuksan niya yung isip ko basically na makialam sa kung ano yung mga issue, alamin yung nangyayari sa paligid natin. Because of journalism, well, nag-develop ang self-confidence ko. I was able to comfortably speak in front of a huge crowd of people, especially na yung National Schools Press Conference na kitang-kita ka ng buong Pilipinas. Nagkakaroon ako ng confidence
na makipag-usap, nagkakaroon ako ng better communication skills kasi nga team dynamics is the most important sa team. Biggest contribution, siguro kasi noon, lagi kong iniisip na hindi ko kaya yan, naka-face ako ng rejections. Tapos, after kong maging part ng Newscada and Tropang Genius, marirealize mo na lang na, ay, kaya ko pala. Nahihirapan din ako as an editor. Kasi I am the standard of myself. Nalalaman ko kagad yung mga edit ko na, kakadiri, ang pangit nito. Kahit yung sarili kong gawa nababash ko kasi hindi ko talaga gusto. Hindi naman ako ganun katapang magsalita. Kahit sabi natin, nonchalant ako ngayon, pero at least ngayong era na to, tumapang ako. Dito rin nag-boost yung confidence ko when it comes facing the camera. It developed my personality as well as yung ka-OA-an kong hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Tinulungan din ako ng Jorn na mag-lead, i-improve pa yung leadership skills ko, ayun, sa school namin. Kaya sabi ko, kaya mo to. Pagsikapan mo lang yung video na yan. So, ayun, we grow through what we go through. Nagiging better tayo sa mga experiences na nararanasan natin. Siguro yung sitwasyon ko ngayon, which is yung bata pa ako na nag-start as grade 8, makapasok sa TV Broadcasting Challenge. Para sa akin, isa itong karangalan dahil nabigyan ako ng pagkakataon na magsulat at magpahayag at nakaabot ako sa NSPC. Pwede siya maging inspirasyon dahil kahit bata pa lang, pwede ka na mag-start as mag-broadcast, magsulat, and never give up kasi ako, nakapunta ako ng NSPC kahit di ko pa alam, di pa ako marunong anong meron sa larangan na to. Matutong makinig sa mga kuya at ate natin. Kasi kung hindi ka makikinig, wala rin patutunguhan. One of the mistake pala na nagawa ko nitong NSPC 2024 is ako kasi yung tao na basta matapos lang yung gawain, basta matapos lang yung output. Di ako nagpapakita ng drafts. Yun pala na may mga na kailangan pala i-comment, na mga komento, ganyan, may suggestions pa pala. Siguro sa mga darating pang video, sa mga magiging video editor pa ng TV Newscast ng Team Manda, matuto tayong makinig sa mga senior natin. Ano ako, religious akong tao. Hindi halata. After ko mag-grade 7, papasok sana akong seminaryo. Okay na lahat. Maayos na yung sponsors ko. Halos araw-araw ata, bumabalik kami ng Guadalupe para asikusuhin yung papers ko, yung papeles ko that time. So, papasok na ako. Kasi nakaramdam ako ng calling noon. Parang may panaginip sa akin. Nakikita ko yung sarili ko, pare, gano'n. Parang may message si Lord para sa'yo. Inusap ko na agad yung pari namin. Tapos, nagpadasal ako sa kanya kung ano nga ba yung dapat kong gawin. Tapos sabi niya, ituloy ko daw yun kasi magandang calling daw yun ni Lord. Parang last 2 weeks na lang ata papasok na ako sa seminaryo. Okay na lahat. Biglang nagka-problema. Biglang nagkaroon ng family problem nun. Ang sakit kasi parang yung pamilya ko pa mismo yung pumipigil sa akin na pumasok ng seminaryo. Ng seminaryo, nag-breakdown talaga ako. Yung kumuusap, feeling ko, ang laki nung nawala sa akin eh. Ayun na yun eh. Ayun na yung chance na binibigay sa akin ni Lord. Ayun na yung daan patungo sa akin. Parang sa buong community, sa buong church, parang pinagmamalaki na ako ng mga pare. O, ito yung susunod na magiging pare dito sa community. So, ang sakit kasi nag-iba yung tingin sa akin ng tao. Parang na-disappoint sila, ganun. So, ayoko magpakita nun. Pero, siguro yung nangyaring yun. Good thing para sa akin. Kasi, ayun nga, maraming bagay na nangyari sa akin. Ayun, nanalo tayo for national contest, di ba? Parang, nagbigay siya ng better path for me na maging reporter, ayun. So, sa akin naman, siguro, hindi naman nagtatampo si Lord. Kasi siya mismo siguro yung, nagbigay sa akin ng way para mas may pamalas pa yung skills na meron ako.